Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. O mga bata, halina kayo. Samahan niyo kami sa mumunting kutita. Halina kayong lahat at kami samahan sa munting kutita, pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Hello mga friends! Here we are again! Oo nga! At patuloy rin po kami magbibigay sa inyo ng mga kaibang saya at aral. Hello po sa inyong lahat yan! Oo, dahil dito po sa Mamunting Kutita, kayo ang bida! Yan! Kaya't samahan niyo naman po kami ni Makoy, ako si Tuknoy, at syempre wala po nga si Lovely at si Toyang! yes, si Toyang nag-celebrate ng birthday niya, di ba? Happy birthday, Toyang! Happy birthday, Toyang! Yan! Alam mo, Tuknoy, excited na ako sa panibagong yugto ng buhay ni Joseph. Ako din, Makoy! Ano na kaya mangyayari sa kanya ngayong ipinenta na siya ng kanyang mga kapatid? At ano na rin kaya ang mangyayari kay Jacob? Sa tingin ko, Makoy, magkakaroon ng sakit na puso yun. Bakit mo naman yun nasabi, Tuknoy? Eh kasi, ikaw ba naman ang mawala ng pinakamamahal mong anak? Grabe, ano? Ako din. Alam mo, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Nako, mga friends, alam niyo po ba na napaka-exciting po ang episode natin for today? Na talaga namang kapupulutan natin ng magandang aral, Tuknoy. Dahil sa episode na ito, makikita natin ang mga sacrifices ni Jose. Ay nako mga friends, kung bakit ba naman kasi ibinenta pa si Joseph ng mga kapatid niya? Ikaw talaga, Tuknoy. Umiinit na naman ang ulo mo sa mga kapatid ni Jose. Hindi ko lang kasi matit, Makoy, na dahil sa inggit, binenta si Joseph ng kanyang mga brothers. Oo nga, no. Kaya kayong mga friends, kaya nyo pang gawin niyon sa inyong mga kapatid? Ako, Makoy? Wah, sa tingin ko kahit gaano ako kagalit sa aking kapatid, hindi ko siya kayang saktan kasi love ko pa rin siya. Ikaw talaga, ha? Kahit kailan ay puro ka kalokohan, ano? Hindi hindi ako nagbibiro. Talaga? Kayo mga kaibigan, mayroon pa rin pa kayong galit sa inyong mga brothers? Nako, dapat wag niyo na po itong hintayin pang lumaki. Baka kasi maibenta niyo pa kasi. Ikaw, Tuknoy talaga, ha? Dapat po ay magbati na po kayo mga friends. Or kung gusto nyo naman ay i-text nyo sa amin ang inyong mga problems para makatulong kami. Tama ka dyan, Makoy. Isaan nyo na lang po on air. I-text nyo lang po sa amin MK number sa 0920-594-1049. Yan po ay 0920-594-1049. Kaya ano pa pang hinihintay nyo mga kaibigan? Mag-text na po kayo and solve that problem. O, paano yan mga kaibigan? Nainip na ba kayo sa ating susunod na episode? Huwag na natin itong patagalin, Tuknoy. Umpisahan na natin ang saya. Diba? At dahil ito na po mga kaibigan, mag-uumpisa na ang paborito niyong kwentuhan ng bayan. Siyempre, walang iba kundi ang nag-iisang tampay ng bayan ng... Bumuti Kutita! Nakakita ka na ba ng batang mataba o kaya naman maitim ang buka? Sabi ng iba, sila daw ay iba, para bang galing sa ibang planeta. Tayo'y magkaibigan.
lang sila'y ginawa. Mataba, payat, may ngipin man o wala, sasabihin ko pa rin na tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Kahit saan ay sasamahan, dahil mahal kita kaibigan. Tayo'y magkaibigan. Kahit ano pa ang iyong kulay, kahit ano pa ang naging buhay, masaya ako at ika'y nakilala, sasabihin ko pa rin na tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Umaraw man o umulan, anumang oras na kailangan, tayo'y magkaibigan. Tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Kahit saan ay sasamahan, dahil mahal kita kaibigan. Tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Hello mga friends! Narito na naman po ang inyong munting kaibigan, si Gelay, ang batang mahilig sa gulay. Narito na naman po tayo sa ating True or False portion. Malamig na naman ang panahon at maraming nagkakasakit tulad ng sipon at ubo at lagnat. Oh, heto na ang ating katanungan, kaya makinig ng mabuti ha. Totoo bang kapag lumabas tayo ng bahay, nabasa ang ating buhok, ay magkakasipon tayo? Totoo bang kapag lumabas tayo ng bahay, nabasa ang ating buhok, ay magkakasipon tayo? Isip-isip, is this true or false? O kayo, ano ang sagot nyo? Kaya makinig ng mabuti ha. True. False. True nga eh. False. True. Hindi, false yan. Ang kulit mo sabi ng Hindi. true. False. True nga. False. Ay nako, true Hindi, yan. basta false, 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 false. Ay, ewan. Basta true. False. True. False. True yan. Ay, Basta nako, false, true. false, True. false. False one True, minute tayo. true yan. False, false, false. True. Tumigil nga kayo! Ang tamang sagot ay troll. Siyempre, ang sagot ko ay false. As in, mali. Dahil kahit na malamig ang panahon o kaya naman ay basa pa ang ating buhok, hindi tayo magkakasipon. Dahil hindi ito ang sanhi na magkakaroon ng sakit, kundi ito ay sanhi ng virus. Spell, capital V-I-R-U-S, virus. Kadalasan, ang mga tao ay nagkakaroon ng sipon kapag taglamig dahil ang mga virus na ito ay pumapasok sa loob ng ating bahay. Dahil sa loob ng ating bahay ay mainit at dry ang air. Kaya para makaiwas sa mga viruses na ito at para hindi magkasipon, kanyang mabuti ang mga tips na ito. Una, palaging maghugas ng kamay, especially bago kumain. At linisang maigi ang inyong mga kuko, malay nyo nakasiksik dyan yung virus. Number 2, iwasang ilapit ang daliri malapit sa inyong ilong, mata at bunganga. Pero kung malinis ito, okay lang. Pangatlo, laging maghilamos bago matulog. Alalahanin na maraming dumikit dyan sa inyong muka, tulad ng alikabok o kung gumamit ka ng phone or nausukan ka ng sasakyan at marami pang iba. Number 4, matulog ng maayos. Dahil kapag kulang ang tulog ng isang tao, nanghihina ang kanyang immune system. Kaya madali siyang tapuan ng virus.
Number 5, uminom ng maraming tubig. Kasi kapag taglamig, kakaunti lang ang iniinom natin. Unlike kapag tag-init, madali tayong mauhaw. Number 6, mag-exercise araw-araw. Tutulungan itong palakasin ang inyong katawan. At ang last, syempre, ito ang paborito ko. Kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay. O mga friends, sana ay marami kayong natutunan sa akin ngayong araw na ito. Tandaan niyo lahat ng aking sinabi, okay? Siya nga pala, kung meron pa kayong gustong itanong o kaya naman ay meron kayong mga suggestions, i-text lang sa aming number. Ito ay ang 0920-594-1049. Uulitin ko ha, 0920-594-1049. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-text nyo na ako. Sige na, dalian nyo na kasi excited na ako eh. Hanggang sa muli, ito po ang inyong cute na kaibigan on air, si Gelay, dito sa Mumuting Kutitap. Paalam! Girlalu, girlalu, girl ako. Sabi ng mami ko, ang cute ko. Bye-bye! Nakakalungkot mang isipin, subalit halos 2 taon na ang nakalilipas mula nang maganap ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari na ikinawala at ikinamatay ng libu-libong katao sa probinsya ng Leyte. Alas 10 ng umaga ng Pebrero 17, 2006, nang gumuho ang lupa sa paligid ng mahigit 1,000 populasyon ng nasabing probinsya ang natabunan. Mga bata, mga guro, at iba't ibang tao ang nasawi sa lugar na iyon. Nakakalungkot subalit mga kaibigan, ang pangyayaring iyon ay nakaukit na lamang sa mata ng ating kasaysayan. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi po natin maiiwasan. Asahan po natin na iba't ibang sakuna ang darating sa ating mga buhay. Kaya po, samahan niyo po kami kasama si Kapitan Tanggol na ikampanya at ipangaral ang kahalagahan ng pagiging handa sa bawat oras. Kaya ang tanong ng bayan, Safe ka ba? safe ka ba? Safe ka ba? Ito na po ang super duper hero ng bayan, si Kapitan Tanggol, sa isa na namang safe ka ba tips tungkol sa landslide. Kapitan Tanggol, pasok! Listen up, yo. Because Kapitan Tanggol is here now. KT, Kapitan Tanggol, siya ang aking depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, sa disaster karamay siya. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol. Ako po ang inyong lingkod, si Kapitan Tanggol. Kaya sana po ay makinig kayong mabuti upang maiwasan ang lubhang kapahamakan at panganib. Dapat niyo pong pag-aralan at alamin ang inyong kapaligiran. Huwag magtayo ng bahay malapit sa paanan ng burol o bundok, sa daanan ng drainage at natural erosion valley. Humingi o kumuha ng ground assessment ng inyong lote mula sa karampatang ahensya ng pamahalaan. Siyempre, pag-aralan din kung paano magkakaroon ng komunikasyon sa ibang tao o sa bayan kung saan mayroong maaaring tumulong. Ipaalam sa pamilya kung paano magtitipon-tipong muli kung sakaling magkahiwalay. Ito po ang mga babala na magkakaroon ng landslide. I-check ang mga pinto at bintana kung naninikit at mahirap itong buksan. Suriin din kung bumubuka ang pundasyon ng bahay o gusali. Kapag ang mga dingding, hagdan at iba't ibang dugtong ng gusali ay naghihiwa-hiwalay, ito ay mapanganib ng palatandaan. Kapag ang mga linya ng kuryente ay napapatid, kung ang lupa ay bumubukol at umaalon-alon, kapag malakas ang bumubukol na tubig mula sa ilalim ng lupa, at dapat maging alerto ang inyong pandinig, dahil kapag parang ugong na ang tunog ng papalapit na umaagos na lupa at putik, mga kaibigan, huwag nyo nang hintayin pang matabunan kayo. Ilan lang ito sa mga babala para makaiwas sa mga panganib na landslide. Kaya nga mga kaibigan, para laging maging safe, dapat po lagi tayong handa sa anumang oras.
Muli, ako po si Kapitan Tanggol. Kaya ugaliing laging makinig sa inyong paboritong programa, ang Mumunting Kutitap, para sa susunod pang mga safety tips ng Safe Ka Ba program. Ito po ay isang munting paalala mula sa Office of Civil Defense, Transworld Radio Philippines at ng himpilang ito. Kaya ugaliin po makinig ng Mumunting Kutitap para sa mga susunod pang paalala. Marami pong salamat. Kung meron po kayong nais na itanong sa amin o suhestyon, huwag pong mag-atubiling mag-text po sa amin sa 0920-594-1049 o kaya naman ay pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng Office of Civil Defense. Marami pong salamat. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan, ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan, ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Matapos pagkaisahan at itapon si Jose na kanyang mga kapatid at ibinenta siya sa mga taong patungong Ehipto. Marahil ay nagtataka si Jose kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Subalit hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Ginabayan siya at iningatan, kaya't ang pangit niyang karanasan ay naging pagpapala. Pinunong Putipar, narito na po ang mga aliping ipinagbili sa atin ng mga taong mangangalakal. Ganun ba? Aba, ikaw lalaki, anong pangalan mo? Ako po si Jose, taga-Kanaan. Napakalayo nun. Bakit napadpad ka sa Ehipto? Ipinagbili po kasi ako ng aking mga kapatid. Ipinagbili ka ng mga kapatid mo? Marahil ay galing ka sa mahirap na pamilya, kaya't ipinagbili ka nila. Hindi po. Nagalit po sa akin ng aking mga kapatid dahil ako ang paborito ng aking ama. Ganun ba? Wala na tayong magagawa doon, bata. Makinig kayong lahat. Ako si Putipar, isang opisyal na mataas na hukom ng Paraon, at ako ang magiging amo nyo. Maliwanag ba? Kumusta na kaya ang aking mga kapatid at ang aking amang si Jacob? Namimiss ko na sila. Ano na kaya ang kalagayan nila doon sa Kanaan? Amang Jacob, hanggang ngayon pa rin po ba ay hindi pa rin yung nakakalimutan ang anak niyong si Jose? Simon, anak. Mahal na mahal kong kapatid niyong si Jose. Hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang alaala niya sa akin. Subalit, Ama, wala na siya. Bakit hindi niyo na lang ituon ang inyong panahon sa iba niyo pang mga anak? Mahal ko kayong lahat, mga anak ko. Subalit, hindi niyo ba maisip na kaunting panahon na lamang naibigay ko sa kapatid niyong si Jose? At ngayon, wala na siya. Kinain na siya ng mabangis na hayop. Patawarin niyo po sana ako, Ama. Patawarin niyo po sana kami, Ama, sa ginawa namin ito kay Jose. Kung alam niyo lang sana. Kung alam niyo lang. Jose, anak ko. Mahal na mahal kita. Amang Jacob, huwag po kayong mag-alala. Magkikita pa rin tayo. Pangako yan. Kaya't wala na akong magagawa pa kundi pagbutihin ko ang aking mga gagawin dito sa Ehipto.
kakaiba itong si Jose. Lahat ng pinapagawa ko sa kanya ay maganda ang kinalalabasan. Isa siyang matalinong alipin. Bakit kaya hindi ko siya gawing isang personal na assistant? Tama. Siya ang pamamahalain ko sa lahat ng aking pagmamayari. Jose, halika rito. Bakit po, Panginoong Potipar? Mayroon po ba akong nagawang pagkakamali? Patawarin niyo po sana ako. Huwag kang matakot, Jose. Ha? Nakita kong ikaw ay matalinong tao at napakaganda ng iyong mga ginagawa, kapaki-pakinabang. Kaya't naisip kong i-promote ka. Ha? Ako po? Mapopromote? Oo, Jose, tama ang iyong narinig. Gagawin kitang tagapamahala ng lahat ng aking ari-arian, maging lahat din ng aking mga alipin. Talaga? Maraming salamat po. Salamat po, Panginoong Potipar. Malayo pang mararating mo, Jose. Basta't pagbutihin mo lang ang iyong mga gagawin. Makakaasa po kayo. Makakaasa po kayo. Napakagwapo talaga ni Jose. Malakas, matalino, at macho. Kailangang mapa sa akin ka, Jose. Senyora, narito na po ako. Bakit niyo po ba ako pinatawag? Wala kasi ang asawa kong si Potipar, Jose. Kaya't kailangan ko ng kasamang mamamasyal sa bayan. Huwag po kayong mag-alala, senyora. Narito po ako para bantayan kayo at pangalagaan. Iyan naman ang gusto ko sa'yo, Jose. Alam kong lahat ay gagawin mo sa akin, hindi ba? Opo, senyora. Jose, alam mo bang napakagwapo mo? Ha? Di ba't sabi mong gagawin mo lahat para sa akin bilang iyong amo? Kung gayon, halikan mo ko. Hindi po maaari, senyora. Huwag kang mag-alala. Wala naman si Potipar. At walang makakakita sa atin. Kaya't, sige na. Halikan mo na ako. Hindi ko po kayang gawin ito. Pinagkakatiwalaan po ako ng inyong asawa. Napakabait po ni inyong asawa. Bakit niyo po ginagawa sa kanya ito? Sige na. Halikan mo na ako. Hindi ko po ito kayang gawin. Paumanhin po. Kung ganoon, Jose, pagsisisihan mong lahat ito. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Ano pong ginagawa niyo? Tulungan niyo ako! Pinagsasamantalan ako ni Jose! Tulong! Huwag niyo po kay kulong. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po kay kulong. Parang awa niyo na po. Wala po akong kasalanan. Maniwala po kayo. Sige, ikulong niyo ang taong yan. Wala kang utang na loob, Jose. Pinagkatiwalaan kita ng higit pa sa lahat ng aking mga tauhan. Subalit ganito lang ang igaganti mo sa akin. Maniwala po kayo, Panginoong Potipar. Wala akong kasalanan. Hindi ko po kayang gawin sa inyo ang ibinibintang ng asawa niyo sa akin. Tama na. Sige, ikulong niyo na ang taong yan. Huwag po, Panginoon ko. Ano man po ang nangyayari sa akin ngayon, kayo na po ang bahala sa akin. Pinagkakatiwala ko po ang lahat sa inyo. Ay, nako. Akala ko ba naman okay ng lahat para kay Joseph? Pero hindi pa pala. I'm sure isang malaki na namang pagsubok ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Ang tangi na lamang niyang magagawa ngayon ay magtiwala sa ating Panginoon. Magkikita pa kayang muli si Jose at ang kanyang mga kapatid? Paano kaya niya malulusutan ang malaking pagsubok na ito sa kanyang buhay? Sundan po natin muli ang mga susunod pang yugto ng buhay ni Jose next week. Dito lamang po sa programang Walang Katulad ang Mumunting Kutita.
Naku, Tuknoy, ano nang nangyayari sa buhay ni Jose ngayon? Bakit nagkaganon? Oo nga, Makoy. Kala ko pa naman ay okay ng lahat. Yun pala, hindi pa. Kawawa talaga itong Jose, ano? Imagine nyo, lagi siyang pinagkakaisahan. Dati itinapon siya sa isang malalim na balon, tapos ibinenta at ginawang alipin. At ngayon, nakulong na naman siya. Ay naku, kayo talaga. Alam niyo ba na ang lahat ng ito ay kasama sa mga plan ni God sa kanya? Oo, talaga, Tuknoy. Anong ibig mo sabihin? Sikat pa rin ang may gawa sa kanya? Tama ka dyan, Makoy. Alam mo, minsan kasi inaalaw ni God ang mga pangyaring ganito para i-test niya tayo. I-test? Para saan naman, Tuknoy? Para sa isang malaking responsibility. Aha, gets ko na. Ang kailangan lang gawin ni Jose ay magtiwala siya kay God. Tama ka dyan, Makoy. Kaya kayo mga friends, kung kayo man ay dumaranas ng ganito, katulad ng pinagdadaanan ni Jose. Naku mga friends, huwag po kayong mag-alala. Dahil I'm sure, hindi kayo iiwanan ni God. Yes, that's right. All you need to do is trust in God and believe in Him. Kaya kung mayroon kayong problem, naku mga friends, don't forget to talk to our God sa pamamagitan niya ng prayer. Tama si Makoy, mga kaibigan. Or pwede nyo rin i-share sa amin yan. I-text nyo lang po kami sa aming MK number. Ito po ay 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. Kaya text na kayo mga kaibigan. That's right. Kaya lagi nyo pong tatandaan na lagi kaming nandito para sa inyong lahat. Na laging magpasaya at magbibigay ng iba't ibang kalaman. O paano yan mga friends? It's time to say bye-bye na naman po. Ako pong muli si Makoy, ang batang mahilig sa batchoy. Doon talaga, Makoy. Naku mga friends, ako po si Makoy, ang batang mahilig sa batchoy. Palagi naman. Siyempre, ako naman po, ang kaibigan niyong forever good boy na si Tuknoy na lagi nagsasabing huwag pasaway para walang away. Hanggang sa muli po mga kaibigan, dito lang sa nag-iisang programa ng bayan, ang Mumuting Kutita! Paalam! Hello! Hello po sa lahat! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nais po sana namin kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng aming mga host. Peter Paul Domen bilang Tuknoy, Crisanto Guzman bilang Makoy, Yvette Dalagan bilang Lovely, Rizal de Carios bilang Kapitan Tanggol, at Rutana Uy bilang Gelad. At kilalanin din po natin ang mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Jeff Hoven, Erwin Flores, Celso Pantano, Rizal de Carios, Crisanto Guzman, Peter Paul Domen, Jerry Ayawan, Max Bandala at Joel Awingan. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Toto Hobar Sr. Sa panulat at direksyon ni Crisanto Guzman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito lamang sa Mumunting Kutita. Abangan muli ang inyong mga kaibigan sa Mumunting Kutitap sa Sabado 9 ng umaga dito sa 1143 DZMR Missions Radio. Huwag kayong aalis dahil sa ilang sandali, susunod na ang Uubing Kami kasama si Auntie Jing at Love.